Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maraming gawain ngayon sa shop kaya medyo pagod ako. Mabuti na lang talaga at hindi naisipan ni Axel na tawagan ako. Tahimik ang buong kabahayan nang pumasok ako. Pumanik ako sa itaas at binuksan ko ang kwarto ng kambal. At nakita kong natutulog pala ang mag-aama. Pero sa totoo lang, hindi talaga sa kambal nakapokus ang aking mga mata, kundi sa naka-expose na katawan ni Axel na parang inaakit ako. Mabilis kong isinara ang pintuan ng kwarto. Bago pa ako hilahin ang katawan ni Axel papalapit sa kanya. Bakit ba kasi nakataplis lang ang lalaking yon? Pagkatapos ko magbihis at makapagpahinga sandali, napagpasyahan ko namang pumunta ng kusina para magluto ng hapunan namin. Hanggang ngayon tulog na tulog pa rin ang mag-aama. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito? At mukhang pagod na pagod. Muntik na ako napasigaw nang tumambad sa aking paningin kung ano ang hitsura ng kusina. Parang dinaanan ito ng ipo-ipo. Napatingin naman ako sa mga basag. Hindi man lang nagawang iligpit ni Axel ang mga ito. Paano na lang at may nasugatan sa mga ito? Axel? Nagngingit-ngit ang isipan ko. Inis na inis ako na bumalik sa may sala para kunin ang walis. Sakto naman at kabababa lang ni Axel. Hindi na ito nakataples. Hi baby, umuwi ka na pala. Pasensya ka na, nakatulog ako. Kaya hindi ko nilinis ng kaunting kalat na naiwan sa kusina. Naningkit naman ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Nagtaas baba ang aking dibdib sa inis ko sa kanya. Kunting kalat? Kunting kalat pa ang tingin niya sa nangyari sa kusina? Napamura naman ito. Napalingon siya sa akin. Baby, sinong kaaway mo? At nagwawala ka dito? What? Buwisit ka talaga, Axel. Ako pa talaga ha? Ito ba ang kunting kalat na sinasabi mo? Napakunot noon naman siya, tila nag-iisip. Baby, I'm sorry. Nakatulog kasi ako dahil pagod ako. Kaya hindi ko namalay na pinasok na tayo na magnanakaw. Pagod na pagod kasi ako dahil sa paglalaba ko. Paglalaba? Kunot noo ako. Ngumiti naman si Axel. Oo, nilaban ko lahat ng maruming damit niyo ng mga bata. Mamaya ka na magpasalamat sa akin. Nakangising wika nito. Sa kanyang sinabi mabilis akong nagpunta sa likod bahay. At nakita ko nga ang mga nakasampay ng mga damit. Nangangalaiti ako sa tingin ko. Hindi pa masyadong malinis ang mga ito. Kalat na kalat din ang buong lugar. At ilan sa mga hanger na nakita ko ay sira na. Pati ang kabibili ko lang ng mga laundry soap at fabric ay ubos na rin. Anong ginawa niya sa mga yon? Ipinaligo ba niya? Pero ang ikinalaki ng aking mga mata ay ang mga andes ko na naka-expose na nakaipit. Kailanman hindi ko inilalabas ang mga yon at doon ko lang sa restroom isinasampay. Malapit sa maliit na bintana. Axel? Bakit mo pinakailaman ang mga yan? Naiinis kong tanong kay Axel. Sabay turo sa mga andes ko na nakaipit. Hindi mo naman kailangan mahiya sa akin. Hinuhubad ko nga ang mga yan sa'yo noon. Don't worry, hindi ko naman inamoy ang mga yan tulad noon. Sigurado ka ba? Ayaw mong sumama sa amin ng mga bata? Pangungulit na naman ni Axel. Hiniling kasi niya na kung pwedeng isama niya ang mga anak namin sa kanyang penthouse. Ang lugar kung saan kami nagsasama bilang mag-asawa. Gusto daw niyang ipakita sa mga anak namin ang mga koleksyon niya ng mga toy sports car. Hindi na nakapagtataka na mahilig sa sasakyan ang mga anak namin dahil manang-mana ang mga ito sa kanilang ama. Pagod ako ngayon, Axel.
Ikaw na ang bahala sa mga bata ha. Tila walang gana kong sambit. Pagod naman talaga ako. Maliban sa busy ako ngayon sa shop, pagdating ko dito sa bahay, ang dami ko pang nilinis at inayos dahil sa kagagawa ng lalaking kaharap ko. Umamin din naman ang mga anak ko sa kasalanan na gawa nila, na sila talaga ang dahilan. Kaya may mga basag na kagamitan sa kusina. Pero kasalanan pa rin ni Axel. Sabi ko sa kanya, bantayan niya ang mga anak namin dahil ubod ng kulit ang dalawa. Tinulungan ba naman niya? At ang rason ay pagod siya sa paglalaba. Wala namang utos sa kanya yun. Wala nang nag-utos sa kanya, palpak pa. Mabuti na sana kung nagawa niya ng tama. Gusto ko lang sana ipakita sa iyo ang bagong hitsura ng penthouse. Pwede ka naman magpahinga pagdating doon. Ayaw ko nga. Naiirat akong wika sa kanya. Bakit ba ayaw mong sumama? Matalim na titik ang iniukol ko naman sa kanya. Talagang itinatanong pa niya sa akin ang bagay na ito. Sinong gustong bumalik sa lugar na magpapaalala sa akin sa mga masasakit kong nakaraan kasama siya? Ang lugar kung saan inabuso niya ang isang mahinang ako. Bakit ba napakamanhid niya? Ang sarap isumbat sa kanya itong mga naiisip ko ngayon. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Nadala na ako. Baka marinig na naman ito ng kambal. Kaya kinikimkim ko na lang itong saloobin ko ngayon. Napabuntong hininga naman ako. Please Axel. Huwag mo na akong kulitin. Kayo na lang ng mga bata. Bumawi ka sa kanila sa mga panahon na wala ka sa kanilang tabi. Mahinahong wika ko. Ayaw ko siyang awayin. At baka marinig ako ng aking mga anak. Kahit ang sarap niyang awayin ngayon. Pagod na nga ako dahil sa mga pinagagawa niya kanina. Ngayon kinukulit na naman niya ako sa isang bagay na ayaw ko. Sumasakit na ang ulo ko sa kanya. Okay. Bagsak balikat na wika naman ni Axel. Pinalungkot pa niya ang kanyang mukha para siguro maawa ako sa kanya. Manigas siya. Wow! Sabay bulalas ng kambal ng pagpasok na lang nila sa tinitirhan ng kanilang daddy na nasa pinakamataas na bahagi ng isang building na ito. Ito pala ang tinatawag na penthouse. Ipinalinga pa ng kambal ang kanilang mga mata sa buong paligid. Paano naman kasi? Ang daming pictures ng mami nila sa lugar na ito. Meron din pictures ng mami at daddy nila. Daddy, anong pictures yan? Tanong naman ni Jiho sa ama. Yan ang pictures nung ikinasal kami ng mami nyo. Sagot naman ni Axel sa anak. Gusto sana niyang ipakita kay Danaya ang bagong hitsura ng kanilang penthouse na punong-puno ng pictures ng babae. Pero hindi ito sumama sa kanila. Habang napaisip naman ang kambal, kasal pala ang mami at daddy nila. Pero bakit hindi magkasama ang mga ito? Napaangat ang kambal sa mukha ng ama. Daddy, bakit hindi kayo magkasama ni mami? Mag-asawa naman pala kayo. Napaisip sila baka mali lang yung narinig nila noon. Ang mami naman pala nila ang asawa ng daddy nila. Pero na-curious sila kung bakit hindi magkasama ang kanilang mga magulang. Para kasi sa kanila, ang mag-asawa ay dapat magkasama. Yun ang nabasa nila at itinuturo sa school. Pumantay naman si Axel sa mga anak. May nagawa akong kasalanan noon sa mami nyo. Kasalanan ko kung bakit hindi nyo ako kasama. Pero mahal ko ang mami ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Aayusin ko ang lahat at magkakasama na rin tayo. Kasama ang kapatid niyong si Janela. Sa isip lang naman ni Axel ang huling salita, sapagkat kailangan mo na niyang ipaliwanag kay Danaya ang tungkol kay Janela. Nasa may dining ngayon si Axel habang ang kanyang mga anak ay enjoy na enjoy sa kanyang koleksyon na nasa collection room niya. Binuksan niya ang kanyang ref. Tiningnan niya kung ano ang laman ng mga ito dahil biglaan ang pagsama sa kanya ng mga anak kaya hindi siya nakapaghanda. May nakita siyang isang bote sa loob ng ref. Juice lang ang tanging English na word na nakasulat sa botilya. Ang iba naman ay French at muntikan na niyang maibato ang botilya nang maintindihan niya ang nakasulat. Hindi ordinaryong juice ito dahil magkakaroon ng kakaiba ang makakainom nito.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya ang isa sa mga triplets niyang kapatid. Sigurado siyang ang mga ito nag-iwan nito noon. Tinutulungan ka lang namin bro. Since palpak ang pangingidnap mo kay Danaya, sundin mo na lang ang suggestion namin na buntisin na siya. Nakatawang sabi naman ni Sancho. Kung nasa harapan lang niya ang kapatid, sinuntok na niya ito. Pinagnanasaan nga niya ang asawa, pero ayaw niyang painumin ito ng mga ganito para lang may mangyari sa kanila. Inis niyang tinapos ang tawag. Kailangan niyang itago dahil baka sa pag-aakalang Diyos ito, baka aksidenteng mainom pa ito ng kambal. Daddy? Narinig niya ang tawag ng kambal. Binitawan naman niya ang hawak at isinara niya muli ang ref. Mabilis niyang pinuntahan ang mga anak dahil baka kung ano nangyari na sa mga ito. Dahil sa tawag ni Axel sa kanya, kaya biglang napasugod si Danaya sa penthouse nito. Sumasakit daw kasi ang tiyan ni Jared at iyak ng iyak ito. Hinahanap siya. Pero pagdating niya bigla na lang nawala ang sakit ng tiyan ng anak. Gayon pareho na nakatulog ang kambal. Hinalikan niya ang noo ng dalawang bata bago siya lumabas mula sa kwartong inuukupan ng mga ito. Napatingin muli siya sa mga pictures niya na ngayon ay naka-frame sa loob ng penthouse ni Axel. Pilit niyang huwag pansinin ang mga ito kanina. Ayaw niyang may nakikita na kahit anong emosyon si Axel sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ng lalaki. Hindi siya natutuwa sa ginawa nito. Mas lalo siyang naiinis. Ang tagal naman yata ni Axel kanina. Nagpaalam ito sa kanya na may bibilhin lang sandali pero ang tagal naman itong bumalik. Pumasok siya sa loob ng dining. Binuksan niya ang ref dahil nauuhaw na siya. Dahil sa pagmamadali niya kanina, kaya ngayon parang natutuyo ang kanyang lalamunan. Hinahalungkat niya ang loob ng ref. Pambihirang Axel, wala man lamang tubig sa loob. Paano na lang kung mauhaw ang mga anak nila? May nakita naman siyang botelya na parang orange juice ang laman. Hindi niya naintindihan ang nakasulat, pero alam niyang juice ito. Dahil sa nakasulat na juice, wala na siyang choice kundi ito na lang ang inumin. Kumuha siya ng isang baso sa kanilagyan ito ng juice. Napangiwi siya. Medyo mapait kasi ang juice na nainom niya ngayon. Baby? Kapapasok lang ni Axel sa loob nitong dining. Agad siyang humarap dito. May dala ito mga plastic bag. Mukhang galing ito sa isang convenience store. Axel? Anong klaseng juice ba to? Itong nasa loob ng ref mo. Ang pait naman yata nito. Anong juice? Kunot noo na wika naman ni Axel. Ito oh. Ani ko sabay taas ng bote. Napalunok naman si Axel nang nakita ang hawak ni Danaya. Ngayon sunod-sunod na naman ang paglunok niya. Nang uminom ito muli roon, lagot na. Bakit mo ininom yan? Kunot noon naman si Danaya. Hindi ito juice? Ano pala ito? Lason ba to? Kunot noon nakatingin sa Danaya kay Axel. Nakaawang kasi ang labi nito habang sinusundan ng tingin ang basong hawak niya na may lamang juice. Hindi din nakatakas sa kanya ang sunod-sunod na paglunok nito. Sagutin mo nga ako, Axel. Ano ba itong iniinom ko ngayon? Muli niyang tanong dito. Naisip niya na hindi naman siguro lason itong iniinom niya. Hindi naman siguro ito maglalagay ng lason sa loob ng ref. Nanatili lang ito nakatitig sa kanya na parang may gusto itong sabihin na hindi alam kung paano sambitin. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Tanong ni Axel. Inilagay niya ang baso sa mesa. Sa wakas nagamot na rin ang uhaw ng kanyang nadarama. Wala naman. Dapat ba? May problema ba sa aircon mo dito? Bigla yatang humina. Pakiramdam niya biglang uminit ang buong lugar. At mas lalo pang uminit ang kanyang pakiramdam. Sira yata ang aircon mo dito. Axel, grabe ang init. Pinapaypay niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang kamay. Hindi alam ni Axel ang gagawin. Sa tingin niya umepekto na agad kay Danaya ang nainom nito. Maya-maya lang,
tuluyan na itong nawawala sa sarili. Hindi niya binalak na ipainom kay Danaya itong juice drink na iniwan ng mga kapatid niya dito sa kanyang penthouse. Ayaw niyang dagdagan ang katarantaduhan na nagawa niya dito. Gusto niyang iparamdam dito na nirerespeto niya ito. Plano naman talaga niyang itago yan kanina. Kaya lang nakaligtaan niya na biglang sumakit ang tiyan ng kambal. Nang dumating naman si Danaya, agad din siyang umalis para ibili ng gamot ang anak. At para na rin bumili ng mga kakailanganin nila ngayong gabi. Tulad na lang ng mga bottled water. Hindi na niya lubos akalain na ito ang madadat na niya. Ang init talaga. Napatingin sa kanya ang babae. Tila namumula na ito. Bakit ba ang init? Walang sabi-sabi na hinuban nito ang suot na blouse. Napalunok siya nang nakita na naman niya ang magandang katawan ng asawa. Pero nilabanan niya ang kanyang nadaramang pagnanasa dito. Ayaw niyang isipin ito na pinagsasamantalahan niya ito. Baby, paliliguan kita. Aniya at lumapit siya dito. Akmang huhubarin na nito ang suot na jeans. Pero pinigilan niya ang kamay nito. Napatingin ito sa kanya at tila umaapoy na ang pagnanasa sa mga mata nito. Ang init. Please, touch me. Anito. Baby, I'm going to make a cold bath for you. Kailangan niyang mapahupa kahit papaano ang init na nadarama nito. Hindi ko kailangan ng malamig na panligo. Gusto kong ikiniskis nito ang sarili sa kanya. At aaminin niya, tinatayuan na rin siya ngayon. Pero para sa kanya, hindi ito tama. I'm sorry, baby. This is all my fault. Come on. I will make you comfortable. Kinarga na niya ito. Halata sa sitwasyon nito na tila nahihirapan na ito. Patuloy ito sa pag-ungol. Medyo namumula na rin ito. Nasa loob na sila ng kwarto. Agad siyang pumasok sa loob ng banyo. Inihanda niya ang bathtub. Binalikan niya si Danaya na ngayon nakaupo na sa sahig. Nahabag siyang nakatingin sa nahihirapan na hitsura nito. Wala na itong kahit anong saplot sa katawan. Nakapagtataka na hindi siya sa magandang katawan nito nakapokus, kundi nasa sitwasyon nito. He wanted to protect her. Habang wala ito sa sariling katinuan. Help me. I'm in pain. Please, help me. Pumantay siya dito. Kinubkup ng kanyang palad ang maliit na namumula nitong mukha. Come on, baby. You have to take a bath para maibsan ang init na nadarama mo. I don't want to take a bath. I want you. Sa totoo lang, mas nananaig sa kanya ngayon ang kagustuhan na ibalik ito sa sariling katinuan kaysa pagbigyan ito sa kagustuhan nito. Ayaw niyang bastusin ito. Ayaw niyang samantalahin ang sitwasyon. Binuhat niya ito. Nang makapasok na siya sa loob ng banyo, agad niyang binuksan ang shower at pinaliguan ito. Umaasa siya na sana sapat na ang lamig ng tubig para gamutin ang pag-iinit ng katawan nito. Please, hindi ko na kaya. Touch me. Sunod-sunod na sambit nito. Pinatay niya ang shower. Naalarma siya. Sa mainit pa rin ito na parang may mataas na lagnat. Hindi niya alam kung gaano ka-high ang nainom nito. Pero sa pagkakaalam niya, pag hindi nagagamot ang pag-iinit ng katawan nito, maaaring ikasama nito. Baby, ayokong gawin to sa'yo. Mahal na mahal kita. Pero, hindi ko pwedeng isaalang-alang ang buhay mo. Bahala ka na sa gagawin mo sa akin bukas. Namumungay ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Alam niyang hindi naiintindihan nito ang kanyang sinabi dahil kinakain na ito ng katinuan sa mainit na nainom. Agad niyang siniil ito ng halik. Tinumbasan nito ng halik na kasing intensidad ng kanyang ginagawa. Pinagapang nito ang dila sa kanyang balat. Ang ginawa nito ay nagdulot ng panginginig hanggang sa kanyang gulugod. Kinubkob niya muli ang mukha nito at mariin niyang siniil ng halik ang labi nito.
Mabigat pa ang talukap ng aking mga mata kaya nanatili muna akong nakapikit. Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko ngayon na pananakit ng aking katawan, lalo na sa gitnang bahagi ko. Idagdag pa ang aking mga hita at balakang na parang nabugbog ako ng sobra. Muntikan na akong napaigtad ang maramdaman kong may gumalaw sa aking tabi. Mabilis kong naibuka ang aking mga mata nang napagtanto ko na wala akong kahit anong saplot sa ilalim ng malaking kumot. Nangangalaiti ako nakatingin sa lalaking nasa aking tabi. Pangiti-ngiti ito pero tulog pa rin. Kaya mas lalong tumindi ang galit na nadarama sa isipin na baka hanggang sa kanyang panaginip ay pinagsasamantalahan niya pa rin ako. Sa galit na aking nadarama, hindi ko napigilan ang aking sarili at nasipa ko siya. Malutong naman na napamura si Axel ngayon na nasa sahig dahil nahulog siya sa ginawa ko. Baby, pupungak-pungak siyang tumayo. Napatingin siya sa akin. Matalim ko naman siyang tinitigan. Walang hiya ka talaga. Anong ginawa mo sa akin? Nakaupo na ako ngayon at ibinalot sa hubad ng katawan ko ang kumot. Parehong pinagsaluhan namin kanina. Baby, I can explain. Tila nagising ang kanyang diwa bigla. Alam ng Diyos kung paano kong sinubukan na huwag mo akong tuluyan mapagsamantalahan. I mean, tuluyan nating mapagsamantalahan ng isa't isa. Pero masyadong malakas ang nainom mo. And I don't have a choice kundi ibigay sa'yo kung anong gusto mo. At naisuko ko ang aking pagkalalaki sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Nag-enjoy ka naman kasi ginalingan ko yung performance ko. Naikuyom ko naman ang aking kamao. Ang hambog talaga niya. Noon malupit siya sa akin. Ngayon ubog naman siya ng hambog. Parang hindi ako siniseryoso. Pinainom mo ako ng bawal na gamot? Hindi kita mapapatawad. Bulyaw ko naman sa kanya. Relax, baka marinig ka ng mga bata. Pagkalma naman niya. Saka ko lang naalala ang kambal. Kaya napalanghap ako ng hangin para kumalma ako. Kahit papaano. Hindi kita pinainom nun. Wala sa intensyon ko na ipainom yun sa'yo. Itatago ko naman sana kaya lang nakaligtaan ko nang biglang sumakit ang tiyan ni Jared. Kaya ginalingan ko para ngumisin na siya na mas lalong nagpainis naman sa akin. Kinuha ko ang isang unan para ibato sana sa kanyang mukha. Natigil naman sa ere ang akmang pagbato ko sa unan sa kanya dahil sa kanyang malaking anaconda ngayon na pinagpipiyastahan na naman ang aking mga mata. Tumayo na ito. Sobrang tigas at mukhang handa na naman manuklaw. Takpan mo nga yung sarili mo, Axel. Hindi ka na nahiya na ipakita sa akin yung alaga mong anaconda. Lagi na lang akong pinapahamak ng ahas na yan. Pag hindi na ako nakatiis sa inis ko sa'yo, baka maputulan ko yan ng ulo. Pananakot ko sa nanatili pa rin nag-i-enjoy na view. Pinigilan ko na ang tuluyang mapatulo ang laway. Pag gagawin mo yan, mawawalan ka na ng kaligayahan. Wika nito at kumindat pa sa kanya. Buwisit ka talaga, Axel. Katok sa pintuan ang nagpatigil naman sa akin. Daddy? Nandyan ba si Mami? Boses ng kambal. Kinalma ko na naman ang aking sarili. Magbihis ka na, Axel. Labasin mo ang mga bata. Magtatago ako sa banyo. Dalhin mo ang mga bata sa kusina, okay? Ayaw kong malaman ng mga anak natin na magkasama tayo sa iisang kwarto. Ani ko sa mahinang boses. Bakit naman? Mag-asawa naman tayo. Sobrang ako naiirita sa kanya. Para sabihing ang bagay na yun. Gusto mong isampal ko sa pagmumukha mo ang divorce papers natin, ha, Axel? Magseryoso ka nga. Hindi na ako ngayon nakikipagbiruan sa'yo. Pagalit kong sabi sa mahinang boses. Sandali muna siyang tumitig. Sandali lang, nandiyan na ako. Aniya sa mga anak namin. Saka siya bagsak balikat na nagbihis. Ginawa ko naman ang aking sinabi kanina. Dahil nananakit ang hita ko at balakang, kaya medyo nahihirapan talaga ako sa aking paglalakad. Naabutan ko ang mag-aama sa kusina. Nagluluto si Axel ng agahan namin, habang nakatingin naman ang kambal sa kanyang ginagawa. Mami? Sabay na sambit ng kambal.
Saka lumapit ang mga ito sa akin. Hinalikan ko ang noo ng aking mga anak. Sabay na kami naglalakad. Paika-ika talaga ako naglalakad ngayon. Bagay na napansin ng aking mga anak. Mami, bakit ganyan ka maglakad? Tanong naman ni Jiho. Oo nga mami. Segunda naman ni Jared. Parehong-parehong kunot naman ang noo ng mga anak ko habang nakatingin. Napatingin naman ako kay Axel na nakatitig pala sa akin. Oo nga, bakit ganyan ka maglakad? Nahulog ka ba mula sa kama? Seryoso niyang tanong, pero ang kanyang mga titig ay para namang tinutokso ako. Lihim ako nagngingit-ngit. Sarap talaga niyang tadyakan kung wala lang ang kambal.